So ganun nga parang Dax, na-discuss natin kung paano gagamitin yung mga active aero, boost mode, overtake mode, recharge mode. Paano yun sa qualifying? One lap yun. Paano yun? Wala ng budget? Gamitan na ng lahat? Anong mga rules? May mga rules ba na specific lang para sa qualifying? Very crucial yung paggamit, yung timing ng paggamit ng mga engine modes during qualifying kasi dito mo talaga kailangan i-budget yung battery mo. Pati na rin kung saan mo gagamitin yung boost plus yung active aero para mas ma-maximize mo yung pace mo for you to get yung the quickest lap time. For example, during the out lap, yung preparation mo, dito ka mag-charge. So you really have to parang mag-ipon ng battery power for you to have enough electrical energy during your hot lap. Tapos, yung start mo ng push lap kung saan pa-start ka na, di ba? Yeah. Ng qualifying mo. Most of the track, parang pupunta ka sa straight. Dito mo na gagamitin yung attack mode. Sa start ng hot lap mo yan di ba? Yes, sa start ng hot lap mo yan. So, mag-attack mode ka doon for you to use yung boost, yung extra battery power, plus active aero. Kailangan nung magamit ng sabay yun, dalawang yun. Ibig sabihin, racetrack dependent din yung strategy mo sa qualifying. Hindi pare-pareho yan. Siyempre, iba-iba Hindi yung pare-pareho, strengths tama. ng racetrack di ba? Yung timing ng paggamit mo ng boost, kung gaano katagal mo siya gagamitin, is magkakaiba sa mga racetracks. For example, sa Baku, napakahaba ng straight na yon. Siyempre, uubusin mo yung battery mo dyan, di ba? Especially yung kung patapos ka na ng lap mo, talagang todo boost na yan, todo attack mode na yan. And then, after you use that boost, siyempre, kailangan mo mag-recharge ulit. Kailangan yung awareness mo nandun. Kasi, isuswitch mo siya sa recharge mode Yeah. para makapag-ipon ka ulit ng power. Oo nga, no? Doon na yun, sa mga braking zones, sa mga acceleration zone, doon ka magre-recharge. Parang Dax, naisip ko lang kunyari, ikaw yung tumapos sa Q1, nag-boost ka sa Q1, may enough time ka kaya mag-recharge nun para sa Q2? Hindi ka naman umaandar ng tuloy-tuloy nun, di ba? Paano kaya yun? I think may time pa rin kasi per qualifying run, meron ka naman dyan na outlap. So may chance ka pa rin naman na makapag-recharge during your outlap. Pagkakaiba lang, habang tumatagal yung qualifying, mas maganda yung nagiging track conditions ng mga yan. And of course, may i-consider ka na pagka-timing ng mga engine modes. So hindi ka ganun ka-secure. Kahit na nag-top ka sa end of Q3, hindi ibig sabihin secure na yung position mo. Oo nga Pwede pa rin bumaba yung pwesto mo. Tapos syempre budget ka din kasi kung makapasok ka pa ng next round, di ba? Yung mga kaya, applicable pa rin kaya dito yung mga gulang modes na parang kunyari mga magbibigay ng tow yung mga teammates mo. Sa 2026 ba, applicable pa rin ba yung mga ganong strategy o obsolete na yun? I think less effective na yung mga tow sa 2026. Although, may konting difference pa rin na magagawa, but I'm not sure if ganun siya ka-significant like yung 2025. Kasi kahit saan naman, pwede ka nang mag-boost. Oo nga Yung mga bagong aerodynamic changes ba ng kotse, sa wet races kaya, ano kayang mga effect nun sa wet races? Mas mahirap ba ang wet races ngayon? Mas madali na ba dahil sa active aero? O mas madulas na ba? Kasi mas mahina na ang ground effect? Good question. I think ang gagawin ng FIA during wet races, there's a chance na hindi nila papayagan yung active aero. So, ibig sabihin, naka-high downforce setup yung mga kotse the entire wet race. Safety pa rin ang uunahin ng FIA. Hindi pwedeng gumamit ng active aero yung mga drivers during a wet race.